May mga kababayan tayong lumilipat sa ibang bansa mula sa isang bansa naman na kanilang unang napagtrabahuhan. Palipat-lipat ika nga at kahit saan man sa mundo, mayroong Pilipino. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. May mga kababayan tayong nagdidesisyon na lumipat ng bansang kanilang pinagtatrabahuhan para sa kanilang mga personal na mga kadahilanan at syempre, ano nga ba ang sikreto ng pananatili sa mga bansang napili? Yan ang ating pagkukwentuhan kasama ng ating electrical draftsman mula po sa Sharjah sa United Arab Emirates. Narito at pakakwentuhan natin si Ginoong Gideon Sarmiento. Hi Sir Gideon! Welcome po sa Bantay OCW. Ay, maraming salamat Miss Susan K sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa. Opo, at kami naman natutuwa na napagbibigyan ninyo sa kabila ng alam namin, abala rin kayo dyan sa UAE. Pero ang balita ko, Sir Gideon, hindi naman ito ang unang bansa na inyong pinuntahan. Tama kaya Miss Susan. Ang unang bansa na pinuntahan ko ay sa Riyadh, Saudi Arabia. That was 1985. At nakapagtrabaho ako doon sa loob ng 13 taon sa iba-ibang mga company din. I think 5 companies. Dito na nga yung pinakahuli. Sa loob po ng 13 years, nakasama na ninyo ang pamilya ninyo that time? Almost, nung panahon na yun ay nakasama ko na sila. Mga sa loob ng 9 na taon, at yung mga 7 years na yung kasama doon. Ano po iyon? Required na rin ng company na dalhin yung pamilya o kayo ang humiling na makasama ang pamilya? Kasi po ba, di ba, may mga ganun din panuntunan sa Saudi that time? That time nung nasa Riyadh kami, si Mrs. ay nagtatrabaho din sa ibang company. Okay. Kaya nandun din siya kaagad noong time na yon. At nung kami ay nagkaanak, ay nagkaroon din kami ng pagkakataon o pribileyo na madala doon yung aming anak. At natulungan kami ng aming mga pinagtatrabahong company na madala doon. At yun niya yung aming talagang sinikap na talagang maisama doon yung aming nag-iisang anak ng panahon na yun. Pero kung hindi po nagtatrabaho doon ang inyong may bahay, si Mrs., malabo na madadala ninyo ang buong pamilya? Ganun po ba yun? Oo, doon sa sitwasyon ko nung panahon na yun, sa trabaho ay medyo malabo. Kaya kailangan ay maghintay pa ng mga konting panahon para ito ay aming magawa. Ano po yun? Bumiyahe kayo na mag-asawa na o doon na kayo nagkakilala? Tama ba? Saan kayo nagkakilala ni Mrs.? Sa Pilipinas pa ba o doon na sa Saudi? Noong una, bumiyahe kami na alone. Doon kami nag-meet ni Mrs. At nung kami ay mag-asawa na, ayun, lagi na kami magkasama kapag nagbibiyahe. Kapag umuwi ng Pilipinas, and then pagka bumabalik ulit doon. Sa Saudi kayo nagkita? Doon kami nagkita. Doon na din kami kaya nga ay nagkasundo na magpakasal. I mean, sa Pilipinas kami nagpakasal pero doon lahat nabuo ang mga planos nung kami ay nandun sa Riyadh. Ilang taon pa lamang po kayong nagkakakilala ni Mrs. noon nung ibig sabihin yung panahon, duration ng period na yon nung mag-decide kayo na magpapakasal at babalik muna ng Pilipinas? Nung panahon na yun ay mga almost 2 years din kami magkakilala. Kasi nung time na yun, nung kami umuwi, ay parehas kaming merong visa na babalikan. I mean, parehas na company aming babalikan. Kaya nung kami bumalik doon, ay magkasama na kami. At siyempre, dala-dala na namin yung mga dokumento na kailangan na pagkakakilala na kami ay mag-asawa talaga. Opo, kasi sa Saudi napakahirap po pag may kasamang hindi asawa, di po ba? Dapat talaga ready kayo palagi sa mga dokumento. Tama. At yun yung talagang isang napakahalaga na dapat ready palagi. Dahil kung hindi yun naka-ready, tulad na nabanggit nyo, ay meron kayo hinatnan. That's right. Pero, Mr. Sarmiento, sabi nyo kanina sa simula pa lang, ay sinikap ninyo na makuha yung bata. Ibig sabihin, yung may anak kayo na, di po ba, nagbalik kayo ni Mrs. Diyan, mag-asawa na kayo, may anak kayo na inuwi nyo muna sa Pilipinas? Ganun po ba yun? Tama ba yung understanding ko? Tama. Noong nagbuntis si Mrs., ay nag-decide kami na doon siya mga anak sa Pilipinas. Dahil tulad ng mga OFW, ang nagiging problema namin noon, sino mag-aalaga?
Kaya nung time na yun, dahil hindi pa naman kami nakahanda kung sino mag-aalaga, dahil parehas kami nagtatrabaho sa magkaibang company, ay nag-decide kami na doon siya manganak. Okay. At nung malaki na, mga edad 2 taon, dinala na namin doon sa Riyadh yung aming anak. Nakailan taon pa kayo sa Riyadh noong pagdating ng bata? Total ako ay naka-13 taon. So yung bata doon ay nasa mga 11 taon din. 10 o 11 taon. So may recollection na siya. Alam na niyang buhay sa Saudi that time. Totoo, sanay na siya doon. At habang siya lumalaki noon, ang pinag-istan niyang paligid ay doon na, yung kapaligiran doon sa Riyadh. Dahil noong time na yun, nung kinuha namin siya talagang maliit pa. Paano po ba ang buhay ng pamilya, ng isang pamilya sa Riyadh, sa Saudi? Noong panahon na yun, kapag kasama mo ang pamilya mo ay kumbaga kinoconsider ka nila na kakaiba doon sa mga single. Halimbawa, kapag pumunta kami sa mga restaurant, wala nang problema dahil magkakasama na kami. At ganoon din kapag pumunta kami sa mga park, ay walang problema dahil noong time na yon doon ay nakabukod yung mga park, mga pasyalan, kung kayo ay pamilya, kung kayo ay single. Kapag pamilya, ay hindi pwede pumasok yung single o mga bachelor, ibig sabihin. Oo. Pero kapag bachelor, ay pwede lang pumunta yung mga pamilya, basta magkasama yung mag-asawa. Kaya nung panahon na yun, ay isang masasabi ko din na pribileyo na kasama ko sila dahil hindi kami ay napipigilan na pumunta sa mga lugar na hindi sana makakapunta doon kung ako lang mag-isa. May mga advantage pala yun, ano? Pag kumpleto ka na magkakasamang pamilya. Pero kumusta po sa mga employer? Parang mas gusto rin nila na nandun ang pamilya nyo kasi yung focus daw sa trabaho, yung attention hindi divided, na yung pag-iisip nasa Pilipinas. Tama po ba yun? May ganong kaisipan din yung mga employer? Meron din, tama ka doon, Ms. Susan. May mga ganong kaisipan ng mga employer na gusto nila nakasama talaga yung pamilya. Dahil tulad na nabanggit nyo, may mga kaisipan din sila na gano'n na makapag-focus daw sa trabaho at mas less yung mga problema kasi kadalasan kapag gano'n nag-iisa, ang isang problema ng mga OFW, kahit naman hindi Pilipino, ay yung homesick na tinatawag. Kaya kung kasamang pamilya, ay mas masaya talaga. Totoo yun, ano? Yung homesickness na yun ang kalaban nila. Pero, Sir Gideon, bakit ka lumipat ng United Arab Emirates? Nagtagal na kayo sa Saudi. Nagkataon naman na bago kami umuwi ng Pilipinas ay nagkaroon ng branch dito yung company na aking pinagtatrabahuhan. At nung kami ay umuwi na ng Pilipinas, nagkaroon din ng pagkakataon dito na merong opening para doon sa aking posisyon. Same company din po pala. So hindi ito Yes, bagong employment, kundi tinutuloy lang ninyo sa ibang location, sa ibang base, ika nga. Tama. Lumipat lang kami dito pero parehas na company kung saan ako galing sa Riyadh. Ito pa rin ang company ninyo hanggang ngayon? Hanggang ngayon, diyan pa rin ako nagtatrabaho sa company na yun. Total ay 27 years. Grabe. So, nag-e-enjoy kayo dyan sa Dubai? Talagay ko yun ang pinakasusing tawag o pinakatamang tawag kasi kung hindi nag-enjoy, palagay ko wala kami dito. Opo. Pero di ba may trabaho rin si Mrs. sa Saudi? Nadala din ba niya yung trabaho niya dyan sa Dubai? O sa United Arab Emirates? Okay, nung panahon na yon ay hindi na siya under sa company. Kundi nung okay lumipat dito, nagkaroon din ako ng pagkakataon. Kumbaga, naging qualified ako para bisahan yung aking pamilya. So, naka-under nun sa akin. Kaya nagtatrabaho man si Mrs. noon dito ay mga part-time, which is pwede naman dito sa lugar namin. Basta kayo yung sponsor nila. Tama po ba? Sponsor. Kumusta naman po ang buhay sa Dubai? Kumusta ang mga kababayan natin na nakakasama ninyo dyan? Dito, kumpara namin dito sa aming pinanggalingan, ay talagang napakalaki yung pagkakaiba. Dito ay, sabi nga, medyo malaya na nakakausap ang mga kababayan natin. At nagkaroon din kami ng mga pagkakataon na makausap ang maraming mga kababayan. Siyempre, iba-iba mga hamon sa buhay. Hindi naman talaga nawawala yon. Pero kung aking ikukumpara, nakita ko na mas masaya talaga yung mga OFW dito sa aming lugar kumpara doon sa aming pinanggalingan. At dito ay nakita ko din na talagang
marami din yung talagang mga kasama nila yung kanilang mga pamilya. Sa inyo pong mag-asawa, sa inyong pamilya, hindi na ganun kalaki yung adjustment na ginawa ninyo kasi matagal na panahon kayong tumira na, namuhay na sa Saudi. Kaunting adjustment na lang ang aming ginawa noon. Pangunahin na nga doon sa kapaligiran. Although Arab country din naman ito. Kaya kaunting adjustment na lang. Pero kung ang pag-uusapan ay yung uri ng pamumuhay sa pangkalahatan, malaking adjustment ang nagagawa dito ng mga OFW. Dahil una-una, kapag kakasama ang pamilya, isa sa mga requirement dito ay kailangan meron kang sariling flat. I mean, meron kang nirerentahan na flat. Kasi bago mo mabisahan ang iyong pamilya, ay kailangan yung tenancy contract na tinatawag. So, para magkaroon ka ng tenancy contract, so kailangan mag-invest ka ng malaki-laki sa flat. At yun naman ay isang kailangan na dokumento para mabigyan mo ng visa yung pamilya. Asawa man yan o anak. Kaya doon ay nagkakaroon ng malaking adjustment ang mga OFW kapag kukuhanin nila yung kanilang pamilya dito permanently. Kung halimbawa, kung ang contract pala pa 2 years lang, mahihirapan yun. Sir Gideon, ano? Mahihirapan. Pero dito naman, kadalasan sa mga company ay habang kayo ay nagkakasundo, magtatagal ka sa isang company. Nasa iyo na lang kung gusto mong lumipat-lipat. Ano ba sikreto ni Mr. Sarmiento? Bakit kayo nagtatagal? Bakit ka nagtagal sa isang kumpanya? Ang isang nakikita ko na sikreto ay kailangan ay marunong ka makisama sa mga kasama mo sa trabaho. At siyempre, kapag ka marunong ka makisama, ay nandun na yung unity na tinatawag na nababawasan yung problema sa inyong mga trabaho. Ibig sabihin, yung team ninyo sa pagtatrabaho ay nagiging maganda. Resulta nun, magandang resulta sa trabaho. Kaya yun naman yung mga nagugustuhan ng mga kumpanya, siyempre. At isa pa nga yung pagiging kailangan marunong kang makibagay. Kailangan ay marunong kang umintindi sa iyong mga kasama. Kaya ang isa pa nga yung kailangan ikaw ay mapagpakumbaba sa iyong mga kasama. Kaya kapag ka nagagawa mo lahat ng iyon, ay tsak, magkakasundo kayo ng inyong makasama sa trabaho. Ano namang matinding challenge ang dinaanan ninyo mula sa Saudi hanggang dyan ngayon sa UAE? Yung challenge na dinaanan namin noon ay halimbawa, siyempre nagkaroon din kami ng pag-alala kuminsan. Halimbawa, nung panahon na nagkaroon ng recession dito, hindi namin inisip na kami ay magtatagal dahil anytime ay pwede kaming mawala ng trabaho. At sumunod pa nga itong pandemya. Itong kasalukuyang pandemya, talaga namang bawat isa ay ako man hindi ako nakakasigurado kung ano kahinatnan kung ang pag-uusapan ay tungkol sa trabaho. At siyempre, dumidepende yun sa negosyo ng kumpanya. At alam naman natin na sa buong daigdig ay apektado ang mga negosyo. Kaya itong ganitong mga uri ng mga hamon ay pangkaraniwan sa mga OFW na nandito o kung sino man na nandito sa ibang bansa. Lalo-lalo na nga kung kasama yung mga pamilya. Dahil kapag kasama ang pamilya, siyempre, meron itong malaking gastos na kasama. Ngayong nagtatagal yung pandemic, Mr. Sarmiento, anong adjustment ang ginawa ng pamilya? Paano nyo naman pinaghahandaan kung ito tatagal pa ng ilang mga taon? Yan, at totoo yun. At bawat isa sa amin ay talagang nakahanda na anytime ay pwede mangyari yung aking nabanggit. Kaya kami ay, kumbaga, inihandaan namin yung aming emosyon na kapag dumating yun, kailangan ay ready tayo na tanggapin. Gawa tayo ng mga panibagong move kapag yun ang nangyari. At yun ay mga nakaplano na kung ano yung mga gagawin. Kaya yung pagiging handa, emotionally, ay pinakapangunahin. At pangalawa, ay siyempre, kailangan ay atentibo sa sitwasyon. Kaya kapag nakikita mo na gano'n yung sitwasyon, kailangan mo ng kumilos. Ika nga ay doon sa plan B na inyong napaghandaan bilang pamilya. Ano pong leksyon? Ano ang tinuro sa atin itong pandemya? Ang tinuro nitong pandemya ay talagang kailangan ay paghandaang mabuti ang mga susunod na mga araw. Hindi lamang sa emosyon, kundi siyempre sa mga pinansyal na mga bagay. Kailangan ay nakahanda. Lalo-lalo na nga kung kasama mo dito yung iyong pamilya. Bagaman masaya,
Pero meron ding hamon tulad ng ating napag-usapan. Kung sakali na dumating yung gano'ng mga pagkakataon o gano'ng mga pangyayari, ay talagang bawat pamilya ay mapapaharap sa malaking mga gastusin kapag nawala ng trabaho yung isang kumikita sa loob ng pamilya. May gusto kayong iwanang mensahe sa ating mga kababayan saan man sa mundo, lalo na po sa ating mga ama ng tahanan na katulad ninyo. Kaya sa mga kababayan natin na saan man sa mundo, nandoon para magtrabaho, ang masasabi ko ay kung may sasama nyo ang inyong pamilya, gawin ng mas maaga. Dahil talagang masaya kapag kasama ang pamilya. At yun yung isang pagkakataon na para maalagaan ng pamilya, lalo na nga mga anak. Kaya kung kayo ay mayroong pagkakataon, sikapin nyo na dalhin. At kung wala namang mga pagkakataon, sikapin din na huwag na magtagal sa mga lugar kung nasaan na kayo. Mas mahalaga kung nasaan ang pamilya ay magkakasama kayo. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo, Mr. Sarmiento. Thank you very much. Si Ginoong Gideon Sarmiento, napapanahong paalala lalo na sa mga ama ng tahanan na nasa ibayong dagat, kung hindi nga lamang daw makakasama ang pamilya, maigi nang wag nang nagtatagal dahil napakahalaga ng pagkakaroon o pagsasama-sama ng isang buong pamilya. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng ating Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.